Welcome to Doc Totoo Ba? A special segment by the Philippine Academy of Ophthalmology para sa Sight Saving Month. Today, we're talking about something simple but life-changing: annual eye checkups. Dok, totoo ba? Good morning, everyone. Ako po si Dr. Marian Custodio, but you can call me Doc Yana, ophthalmologist and eye advocate. Ako naman po si Dr. Ronald Remandaban o mas kilala bilang Doc Dab. And we are from the Philippine Academy of Ophthalmology. Sama-sama nating alamin kung bakit isang simpleng annual check-up ay pwedeng magligtas ng paningin o ng mahal mo sa buhay. Today, we are here to talk about your eyes at lilinawin natin ang mga most common misconceptions nating mga Pilipino. Alam mo, Doc Dab, sobrang daming mga Pinoy ang hindi nagpapatingin sa mata kasi akala nila okay pa, nakakabasa pa. Pero hindi ibig sabihin na kung nakakakita ka pa ay wala ka ng eye disease. Some of the most serious eye conditions are silent. Okay pa naman ang paningin ko. Hindi ko pa kailangan magpa-check. Dok, totoo ba? Hindi porket nakakakita ka pa, ibig sabihin ay healthy pa ang mga mata mo. Visual acuity o kung gaano kalinaw ang paningin is only one part of eye health. Kung minsan may sakit na ang mata kahit maliwanag ang paningin. Yes, and madami pang ibang important i-check sa mata, no? Like yung eye pressure and yung sa likod ng mata or yung tinatawag na retina. Dito rin natin makikita ang optic nerve, and ang optic nerve ay responsable sa paningin natin, no? At kung ma-damage ito, hindi na ito na ibabalik. 20/20 vision means perfect eyes. Dok, totoo ba? Wrong. So, pwede kang magkaroon ng cataract, glaucoma, or diabetic retinopathy kahit 20/20 ang vision mo. Eye examinations check more than your vision, gaya nga ng sabi natin kanina, no? Tama! At for kids especially, dapat nagkakaroon ng screening as early as 3 to 5 years old para ma-detect agad ang refractive errors o ang grado ng mata. Yes, Yana. Kasi minsan, hindi naman sinasabi ng bata kapag malabo yung mata nila and iniisip natin na matigas lang yung ulo nila. Yun pala, hindi naman pala nila nababasa yung mga words. For example, sa normal setup sa mga classroom, sa school. And minsan naman, hindi sila nagre-reklamo kasi akala nila malinaw parehong mata. Yun pala, yung isang mata may problema na hindi lang natin nalalaman. Kaya doon pumapasok yung importance ng vision screening. Wala naman ako nararamdaman, so walang problema. Dok, totoo ba? Alam mo ba, may mga sakit sa mata tulad ng glaucoma or diabetic retinopathy na wala talagang nararamdaman sa simula. By that time, you notice symptoms, damage has already happened. And the good news is, if caught early, meron tayong mga treatments to slow it down, no? So, hindi mo kailangan mabulag dahil lang sa hindi ka nagpatingin. Di naman ako matanda at diabetic. Panglulot-lulo lang yung mga eye check-up na yan. Dok, totoo ba? No. So, kahit bata ka, adults, and senior citizens, kailangan po magpatingin tayo sa doktor, no? Lahat ng kids need refractive screening and adults need early detection para maagapan, lalo na kung may family history ka ng eye disease. Kapag may salamin ka na, yun na yun. No need for follow-up. Dok, totoo ba? Salamin is not forever. Your grade can change and so can your eye health. Regular checkups keep your vision clear and your eyes safe. Yes, and hindi naman lahat ng eye conditions ay salamin ang solusyon. So, napakarami nating available options ngayon and treatments na pwedeng maagapan ang paglala ng mga eye disease. Let's go deeper. Doc Dab, kwento mo nga sa kanila yung tungkol sa silent blinding diseases. Okay, sige. Unahin natin ang glaucoma. So, ito ang pagkasira ng optic nerve na responsable sa paningin natin. And kadalasan, dahil sa mataas na pressure na umiipit sa ugat natin, although meron din naman klase ng glaucoma na normal ang eye pressure. Actually,
Glaucoma is one of the leading causes of irreversible blindness. Ibig sabihin, kapag bulag ka na, hindi na maibabalik ang paningin. At ang sakit na ito, wala kang symptoms sa una. Yes, kaya nga ito yung tinatawag na silent thief of sight, no? So, unti-unting ninanakaw or kinukuha ang paningin mo hanggang sa huli na ang lahat. So, if may family history ka o nasa lahi ninyo ang glaucoma, may risk factors like high blood pressure or edad na 40 years old pataas, magpa-check ng eye pressure and optic nerve health regularly. Isa pa ang diabetic retinopathy. Ito ang pagdurugo sa likod ng mata dahil sa uncontrolled blood sugar. Kaya kung diabetic ka, kahit wala kang nararamdaman, kailangan pa rin ng yearly eye check-up. Kasi pwede itong umatake kahit hindi mo alam. Yes, Yana. And meron din kasing stages ang diabetic retinopathy, no? If mahuli natin to sa early stage, mas maganda yung prognosis o mas maganda yung resulta at mas marami pa tayong treatments na available. Napakaraming available na treatments like yung mga injection para maagapan yung paglala nito. And syempre, napaka-importante pa rin ng control ng sugar natin. Kaya very important pa rin po na nagpapa-check up tayo and regular pa rin po yung follow-up natin sa mga internal medicine doctors natin. Sa mga senior citizens naman natin, no? So, cataract, palagi nating naririnig yan. Very common po ito sa matatanda. Ito po yung pagkapal ng lente natin sa loob ng mata na dahan-dahan po or unti-unti na humaharang sa paningin natin. Na minsan kahit nakasalamin na po tayo, cloudy pa rin po yung vision natin. Although, take note po na hindi lang po sa matatanda nakikita ang cataract, okay? Nakikita rin po ito sa mga bata. Tama ka dyan, Doc Dab. Pero good news is, treatable yan. The earlier you catch it, the better the outcome after surgery. And don't forget refractive errors in children. Hindi dahil bata ka, ibig sabihin okay na yon. If left untreated, pwedeng humantong sa lazy eye or amblyopia. Lalo na sa panahon ngayon na ang paggamit ng gadgets ay nagsisimula hindi lang sa bahay, kundi sa eskwelahan. Yes, actually meron tayong tinatawag na RA 11358 or yung tinatawag na National Vision Screening Act. So ito ay isang programa ng pamahalaan natin na ginagawang mandatory ang pag-screen po ng mga bata sa kanilang mga eskwelahan. So kaya sa mga magulang po natin na nanonood, napaka-importante po na ipa-check natin ang mga anak natin and kailangan po silang mag-undergo ng vision screening and syempre pag-limit po ng paggamit ng mga gadgets. Kaya ngayong Sight Saving Month, we encourage everyone, mapabata man or matanda, to have regular check-ups kahit once kada taon. Make it a family habit. Just like dental and physical check-ups, eye check-ups should be part of your health routine. Brought to you by the Philippine Academy of Ophthalmology, we are here to remind you that Annual eye check-ups save sight.